Ibig sabihin, yung sinampa pong kaso kay Buloy sa DOJ, dinismiss po yan ng prosecutor. So iko-correct ni Remulla ng DOJ. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Ito pong naganap na rally kanina at yung sunod-sunod po at parang yung mga tao po ay nananabik no na magkaroon ng mga rally umattend. Ito po nakikita kong trend. Pag-uusapan din po natin, no, sinampahan na po ng DOJ itong si Pastor Kibuloy ng patong-patong na kaso. Pero masyasyak po kayo dahil nariyan. Tsaka bakit bigla ko nawala? Sasagutin din natin yung mamaya. Okay, at syempre yung kaguluhan sa Senado. Mukhang totohanan na po to yung pagtatangka pong ikudita si Senate President. Totohanan kasi nag-ikot yung kanyang mga kasangga niya na nagpapirma ng show of support dito kay Senate President. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Ito, sa akin, no, kung kayo ay supporter ni Apollo Kibuloy, pwede po kayong matuwa, pwede rin kayong good at bad news tong pagsasampa ng kaso ng Bulacan na next prayer rally, boss. Badong kausap ko kanina si Doc Badoy. Nakahabol ka pala, BM. Akala ko sa Visayas base ka. Bakit ka napunta rito sa Maynila? Okay. Ito po, yung pagsasampa po ng kaso ng DOJ, basahin muna natin yung paano sinampa. Okay. Remulla, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla said the decision came after a review of dismissal rate. Yung dinismiss po ng prosecutor sa Davao City. Yun po ang isinampa. Bad news, di ba? Na-dismiss na nung sa Davao City Prosecutor's Office. Muling binuhay ni DOJ Remulla. Okay. Mahirap magsalita tungkol sa nangyari, pero alam naman natin na mahirap magdemanda sa isang lugar kung saan malakas ang kapangyarihan ng taong binabangga at mababangga, matatamaan. Kaya dito, pagalingan na ng attorney to. Ibig sabihin, yung sinampa pong kaso kay Buloy sa DOJ, dinismiss po yan ng prosecutor. Ngayon, hindi po ako abogado, pero sa tingin ko, no, mapapaliwanag balang araw ng mga abogado yan. Baka bukas yan yung topic ni Attorney Trixie. Kasi ngayon lang to sinampa. Okay. The alleged sexual abuse and other crimes happened in 2014 and the charges were filed at the prosecutor's office in 2019. Yan. Dinismiss ito ng Office of the City Prosecutor ng Davao at sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basehan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. So iko-correct ni Remulla ng DOJ yung pagdi-dismiss ng Davao Prosecutor's Office. Pwede ba to batong sa aking kaunting kaalaman, no? Kung korte po ang nagsabi, kasi tatanungin niyo, 'di ba? Akala ko ba pag na-dismiss na yung kaso, hindi na pwedeng kasuhan, di ba? Sabi mo ba dong no double jeopardy? Sa akin po kasi prosecutor pa lang dinismiss na eh. Hindi pa po to dumadaan sa korte. Yun po yun eh. Kaya sa isang banda, good news and bad news po to kay anong tawag dito, kay Remulla. Bakit po good news and bad news? Kasi nakaamba na po yung extradition eh. Mas mahirap po siyang makalusot doon sa Amerika. Ngayon po, habang nililitis tong kaso niya rito sa Pilipinas, mauna po tong litisin. Kaya dito po muna siya sa Pilipinas. Pero kung wala po siyang kaso na dito sa Pilipinas, pwede po siyang i-request sa extradition para ikulong na siya ron sa Amerika habang tumatakbo po yung kaso. Pero dahil nga may nakasampa na ritong reklamo, di na siya po pwedeng makulong dun sa Amerika ngayon. Tatapusin muna niya yung kaso rito. Yun ang pagkakaalam ko ha. Alam nga namang dalawa yung inaatinan mo, dalawang bansa. Mas priority siya rito na dito siya muna mag-stay. So mamimili siya. Kala mo mag-stay. Okay.
Sa isang banda rin, dahil may nakasampa ng kaso, pwede nang unless na may papaliwanag ni Rizal Ontiveros na kailangan si Pastor Kibuloy sa kanyang gagawing batas. 'Di ba? I-justify niya na kailangan umatin si Kibuloy ng hearing. May kaso na siya. Pwede na niyang talagang eto na lang ang pagtuunan ni Kibuloy ng yung kaso. Kinasuhan na ako diyan. Dito ko na sasagutin sa proper court. 'di ba? Parang napagbigyan din yung kagustuhan ni Kibuloy na sampahan siya ng kaso. Ang pinoproblema ko doon, yung na-dismiss na, binuhay na mag-uli ni ni Remulla. Yun yung aabangan natin. Kung gaano kagaling to si Topacio. Na pa madi-dismiss niya. Galing magsalita Sana ganun din siya talaga kagaling. Sa bagay, si Topacio naman hindi nawawalan ng kaso at halos lahat na ipapanalo niya. Kaya tiwala rin naman na tayo dyan kay Topacio. Okay. Balikan natin tong isa pa. Yung nagaganap po sa Senate, no? Mukhang totoo nga po na may pagtatangka na matanggal na to si Zubiri bilang Senate President. Kaya lang, wala na rin siyang power kahit nakagather siya ng mga sapat na boto. Diyan kasi sa Senate Presidency, kung sino po ang makakuha ng 13 votes, 24 sila Pag ikaw may 13 votes ka, ikaw ang Senate President. Kaya lang mabuhay po Kita nyo ngayon. Dapat kasi at least majority ka Kaya wala rin bigat to si Zubiri ngayon. Kung ako sa kanya, magre-resign na lang ako. Ibigay ko na sa iba Bakit? Nagpapirma yung mga bataan niya o yung mga malalapit sa kanyang senador, nagpapirma ng show of yung loyalty, no? At ang pumirma sa resolution na manatili si Zubiri, 14. So ibig sabihin, 10 yung hindi pumirma. 10 yung perceive na ayaw na sa kanya. Yung 10 na yun, makahatak lang ng 3 yun. May bago na tayong Senate President. Kung hindi matatag masyado yung pinanghahawakan mo, kung ako kay Zubiri, kasi yan yung inaano niya, di ba? Diyan nakabata yung kapangyarihan niya sa may papasan niya yung chat niya. Pero ngayon pa lang, mukhang hindi niya makukuha yung 3/4 ng Senado. Kasi 3/4 ng 24. So divided by 3. Kala mo ganyan. 16 ang kinakailangan niyang boto para maipasa yung chat niya. Yung economic provision niyan, chat niya yan. Kaya ganito po ang mangyayari niyan Dahil 14 lang po yung sumama na pumirma kay Zubiri. Kulang pa ng 2 yun. So ang mangyayari niyan, baka hindi nila maipasa sa Senado yung chatcha, magwawala to sila tambi, isusulong na naman nila yung People's Initiative. Kasi pag bumagsak po yan, hindi, 3/4 Ay, 2/3 pala. Mali. Bura. Ang kailangan po 2/3. Yun. Sorry. Kailangan po 2/3. So, ang 2/3 po ng Senado ay 16. Yun po ang kinakailangan boto para maipasa yung chatcha. Kaya yan, kung 14 lang po yung naniniwala kay Zubiri, 16 po ang kinakailangan, kulang siya. Hindi po papasa yung chatcha sa usual. Yan yung kaya panay ang press ko nitong mga para ma-pressure yung Senate Panay press ko nitong mga congressman. Wala namang epekto yung press ko nyo dahil wala namang gano'n mas marami pa nanonood sa rally. Kaysa sa press ko ninyo. Sa totoo lang. Masabik yung mga tao na pakinggan nyo. Sino ba naman yung nagsasalita lang? Wala kang mabibigat doon, di ba? Pero, mas gusto ng mga tao makaramdam. Alam nyo kasi nararamdaman sa rally. Parang pag umaten ka kasi ng rally, parang, may power pa kami. Hindi nyo kami pwedeng apihin. Ganun Ewan ko lang sa virtual kung ganun din yung naramdaman nyo habang nanonood kayo. Ito kapuna-puna lang po, no? Etong lately, di ba nagkakantsawan nga tayo na alam nyo po, sa totoo lang, maliban dito kasi abnormal yung malaki yung views natin dito kay Sandro Marcos Mukhang magkiklik yung panawagan nating isero diretso yung isero diretso natin tong mga Tambaluslos, Marcos, Araneta, Romualdez na mga kandidato sa 2025 para mapakita natin na ayaw natin ng ginagawa nila. Kaya malaki yun kasi bakit hinahayaan lang natin si habang nananalasa yung kanyang pamilya dumidiskarte to si
si Sandro Marcos na nag-organize na pala ng ng Senate slate nila. Kaya dapat hindi na katulad dati, no? Yung ating pagboto kasi may nakakalusot. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yan po si Erwin Tulfo. Lahat po ng survey is either siya yung number 1 o number 2 siya kay Tatay Digong, di ba? Napakataas po niya sa survey. At dahil doon, nakakondisyon na tayo na mananalo to. At dahil nakakondisyon tayo na mananalo to si Erwin Tulfo, ipapasok natin siya sa ating boto. Ang sinasabi ko, no? Para hindi na sila makaporma. Kinaya natin yan eh. Nung nangampanya si Pangulong Duterte noong 2019, nangampanya siya, sinabi niya, isiro natin tong mga to, yung mga dilawan. Siniro natin. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman